Sa Ilocos Norte, arestado ang isang babae matapos magnakaw ng isang tangke ng LPG sa loob ng ospital. Kuwang-kuwa po sa SCCTV ang aktual na pagnanakaw. Nakatutok si GMA News stringer Dennis Alipio. Kuwang-kuwa sa video ang pagpasok ng babaeng ito sa loob ng kusina ng isang ospital dito sa Ilocos Norte. Palingon-lingon at tila nagmamasid kung may tao sa kusina. Pansamantalang umalis ang sospek pero agad ditong bumalik. Nang masigurong walang tao sa loob, dali-dali nitong tinangay palabas ang tangke ng LPG. Ayon sa pulisya, napansin umano ng isang hospital staff na kahina-hinala ang kilos ng babae. At nang i-review ang CCTV, dito na nila nadiskubre ang pagnanakaw. Agad na inireport sa pulisya ang insidente. Nadakip naman ang sospek sa kalapit na plaza ng hospital. Nag-report sila sa amin dito for sick assistance. At nang sila pumunta dito sa plaza, doon nila nakita yung suspect at inimbiteran nila dito sa police station at na-identified na ang pangalan niya ang pangalan yung suspect ay Marivic Habab, taga Barangay 3, Liberacion Street, Bigan City, sir. Tototang ginoong una ang sospek sa krimen, pero umamin din nang ipakita na sa kanya ang CCTV. Inaalam pa ng pulisya kung sangkot din ang sospek sa ilang insidente ng nakawan sa lugar. Pero nakalaya na muna ang sospek bago pa nisampa ng pulis ang kasong robbery. Dennis Alipio, GMA News. Balita mula sa bansang China, hindi bababa sa 4 ang patay sa lindol. Mahigit 100 naman ang sugatan sa magnitude 5.7 na lindol. Tumama sa bulubundukin ng Timog Kanlurang China. Mahigit 4,000 bahay ang nawasak. Apektado ang transportasyon pati ng supply ng tubig. Samantala mahigit 50 aftershock ang nadama kasunod ng lindol. Pinakilos na ang mahigit 1,000 rescuer sa mga apektadong lugar. Balikan po natin ang balita tungkol sa bangkang pangisda na binangga umano ng isang cargo vessel sa dagat malapit sa Ilocos Sur. Labis ang pigati ng misis ng mangingisdang namatay sa naturang aksidente. Lalo pat ang kanyang mister lang ang inaasahan ng kanilang pamilya. Live mula sa Bolinao, Pangasinan, nakatutok si Jam Sante. Jam? Yes, Mel, dinala na nga dito sa kanilang bahay sa Bolinao, Pangasinan ang labi ng mangingisda na nasawi matapos mabangga ng isang barko ang kanilang sinasakyang bangka. Meron pa. Bakas ang lungkot kay Jennifer, byuda ng 31 taong gulang na si Christopher Carbonell, habang kinukwento kung gaano na niya namimiss ang kanyang asawa. Ani Jennifer, pinagsabihan pa niya ang kanyang asawa na huwag pumalaot noong June 17 dahil napabalita ang may darating na bagyo. Pero nagpumilit daw si Christopher na pumalaot dahil kailangan nila ng pera. Problemado ngayon si Jennifer dahil siya at ang kanyang mga magulang na lang ang bubuhay sa 2 taong gulang na anak. Buntis pa siya ng 2 buwan. Isa si Christopher sa 4 na mangingisdang natagpuan sa baybayin ng Ilocos Sur nitong Sabado. Naitakbo pa si Christopher sa ospital pero sa kasamaang palad, binawian din ito ng buhay dahil na rin sa mga sugat na natamo at sobrang panghihina. Ang isa sa mga nakaligtas naman na si Herman Balmores. Hindi makalakad ng maayos ngayon dahil sa mga tinamong sugat sa ibabang bahagi ng katawan. Kwento ni Herman na puno ng tubig ang kanilang bangka noong Martes dahil sa lakas ng mga alon. Noong Miyerkules na umaga, nasa pool sila ng isang barko na may markang Hong Kong. Nabuhay daw si Herman at ang mga kasamahan dahil kumapit sila sa mga kahoy mula sa nasirang barko. Kumain daw ng styrofoam si Herman at uminom ng tubig ulan para lang mabuhay habang lumulutang-lutang ng halos 4 na araw sa karagatan. Narito ang pahayag ni Herman at ng byuda ng yumaong mangingisda. Kumain ako ng styrofoam. Yung panglagay ng isda, kinain ko. Hindi na yung isda lang ilagay. Kinain ko yung styrofoam. Wala lang maisip, hindi na lang mamatay. Doon na lang. Namimiss po namin siya. Kasi po mabait po siya ng tao. Mel, sa ngayon ay pinaghahanap pa nga itong 4 na mangingisda na kasamahan dito sa bangkang ito. At ayon kay Mang Herman ay milagro na raw kung matagpuan pang buhay ang kanyang mga kasamahan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jam Sante. Isa na naman pong submarine ng Amerika ang nakadaong sa Subic sa Zambales. Dumating kanina ang USS Louisville, isang tinatawag na nuclear-powered fast attack submarine. Gaya ng naunang submarino na dumaong doon nitong Mayo, ang USS North Carolina. Kukuha lamang daw ng mga kailangan nilang gamit ng USS Louisville
Pagkakataon na rin daw yan para magpahinga ang kanilang crew. Wala rin daw kinalaman ang pagdaong ng submarino na yan ng mga Amerikano sa issue ng pag-aagawan ng Pilipinas at China sa Panatago Scarborough Shoal. Magtatagal ang submarino sa Subic Bay hanggang sa katapusan ng buwang ito. Susunod, boksingero sa Davao del Sur nakapapanalo lang sa kanyang laban, patay matapos maputukan ng ugat sa ulo. Pinagigiliwang video sa internet, puting, palaban sa malaking aso. Ito pang isang pusa, tila minamasahe si Bantay. At Annabel Rama, naghain ng not guilty plea sa kasong libel na inihain ni Nadia Montenegro. Magkabilang kampo, payag kayang magkaayos gaya ng iniutos ng korte? Susunod na po yan dito sa 24 oras.